Isang emosyonal at masakit na revelasyon ang yumanig sa social media matapos magsalita si Liana May tungkol sa umano'y panloloko ng kanyang nobyo na si SJ Moore. Hindi raw siya sanay maglabas ng personal na issue online, pero dumating na siya sa puntong sobra na ang lahat. Ayon sa kanya, matagal na siyang nagdarasal na malaman ang buong katotohanan bago matapos ang taon. At sa huli, iyon nga ang nangyari. Sandali raw nagsimula ang lahat sa isang TikTok live kung saan may isang random account ang nagkomento na niloloko raw siya ng kanyang boyfriend. Noong una, hindi niya ito sineryoso. Inisip niya na baka gawa-gawa lang. Pero imbes na pag-usapan ng maayos, nauwi pa raw ito sa pagtatalo. Siya pa ang napagalitan. Siya pa ang pinalabas na nag-overthink at paranoid. Makalipas ang ilang oras, isang umaga, may nag-message sa kanya. Sa una, binaliwala rin niya ito. Akala niya ay isa lang itong kwentong gawa-gawa ng kung sino. Pero nang ibigay ng nag-message ang main account nito, doon na raw nagsimulang mabuo ang lahat. Kinausap niya ang babae. At doon ibinunyag ang buong kwento. Ipinakita umano sa kanya ang mga account kung saan aktibong nakikipag-chat si SJ Moore sa iba't ibang babae. May mga conversations na malinaw na may petsang November 22. Humingi siya ng patunay kung si SJ nga ba talaga yon. At doon na raw ipinadala ang isa sa pinakamabigat na ebidensya, isang recorded call. Sa call na yun, ayon sa post, maririnig umano ang lalaki na may ginagawang hindi kanais-nais sa loob ng CR. Pinipilit pa raw nitong magpakita ang babae. Mas masakit pa, ito mismo ang nag-record ng lahat. Ibinigay rin sa kanya ang account kung saan mini-message ng lalaki ang babae. At ayon pa sa kwento, tinanong umano ni SJ ang kausap kung sarado ba ang bibig niya para hindi siya mama-snitch. Sa puntong yon, doon na raw niya napagtanto na hindi siya nag-iimbento. Hindi siya nag-iilusyon. Totoo pala ang lahat ng kinatatakutan niya. Tinawagan niya ang kanyang nobyo gamit ang sarili niyang account. Kalmado lang, parang walang alam. Sinabi raw ng lalaki na kakagaling lang nito sa CR at naligo. Ngunit ayon kay Liana May, tugmang-tugma ang oras sa tawag nila ng ibang babae. 9 na buwan, 9 na buwang relasyon, 9 na buwang ayon sa kanya ay puno ng depression at anxiety. Sinubukan niyang intindihin ang ugali nito. Sinubukan niyang suportahan. Sinubukan niyang baguhin ang isang taong ayaw namang magbago. Nagbigay siya ng emotional support. Nagbigay rin siya ng financial support. Ayon sa kanyang kwento, bumili pa siya ng kotse na ginamit umano sa car fund. Pinost siya sa social media bilang patunay ng relasyon, pero sa likod nito ay may ibang nangyayari. Paulit-ulit raw ang pakikipag-ayos. Paulit-ulit ang pangako. At tuwing sinasabi niyang tigilan na nila, siya pa ang ginu'i-guilt trip. Kapag siya ay nag-overthink, pinaramdam sa kanya na siya ang mali, na siya ang paranoid. Hanggang sa napagtanto niya na hindi pala siya baliw. Totoo pala ang lahat. Upang maging malinaw, inilatag ni Liana May ang timeline. Noong November 22, bandang 8:00 ng gabi, nag-message si SJ. Humingi ng tawad. Gusto raw makipagbalikan. Tinanong niya kung may kausap bang iba. Sinabi raw na wala. Kaya nagkaayos sila. Ngunit kinabukasan, November 23 ng madaling araw, ayon sa post, pumunta raw ang lalaki sa bahay ng isang babae. Nagkaroon umano ng car fund mula 2:00 hanggang 4:00 ng umaga. Gamit ang kotse na siya mismo ang bumili at nagbayad. Bandang 11:00 ng umaga, dumiretso pa raw ito sa kanya na parang walang nangyari. Pagsapit ng December 4, okay pa raw sila. Nag-date pa. Siya ang nagbayad ng pagkain, laruan, at pamasahe dahil sinabi ng lalaki na wala itong pera. Nagpaalam itong uuwi dahil may curfew. Ngunit kalaunan,
Nalaman niyang nakipagkita pala ito sa ibang babae at nagbayad pa ng hotel, samantalang palagi siyang pinaglalabas ng pera para sa transpo. Nagpadala pa raw ang lalaki ng litrato bandang 9:00 ng gabi na naglalaro raw sa dorm, kaya akala niya ay maayos ang lahat. Hindi pala. Dumating ang Pasko. Imbes na maging masaya, ginugol niya raw ito na umiyak sa kwarto. Sinisigawan siya, dinidisrespect, may pagdadabog, may pagsira pa raw ng cellphone, lahat dahil pinili niyang manahimik imbes na makipag-away. Para sa kanya, ito ay reaksyong hindi normal at tila takot na may mabunyag. Kahit may malinaw na ebidensya na, patuloy pa rin umano ang pagtanggi. Hanggang sa dumating sa puntong siya pa ang tinawag na bitch dahil lamang sa pag-alam ng katotohanan. Dito na niya diretsahang sinabi na ang taong nagpapanggap na loyal ay isang manipulator. Kasama sa kanyang ibinahagi ang iba't ibang screenshots, mga sweet na larawan nilang magkasama noong December 4, mga caption tungkol sa pagiging ungrateful, at maging ang reposted TikTok ng lalaki na nagsasabing, "I may not be the best boyfriend but for sure you're the best girlfriend." May mga netizen ding nagbigay ng opinyon. May nanisi, may nagsabing dapat ay inexpect na niya ito. Ngunit nilinaw ni Liana May na hindi niya layong magpakalat ng galit, lalo na sa ibang babae. Ayon sa kanya, biktima rin ang mga ito. Isa pang mensahe ang natanggap niya tungkol sa isa pang umano'y insidente na lalo pang nagpatibay sa paniniwala niyang hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong klaseng panloloko. Sa huli, malinaw ang kanyang naging realization. Akala niya noon na ang pananahimik at pagtitiis ay bahagi ng pagmamahal. Ngayon, alam na niya na hindi yun pag-ibig, kundi pananakit. Minahal niya. Sinuportahan niyang hindinbuan. Pinili niya. Nanatili siya, hindi dahil mahina siya, kundi dahil totoo siya. At ngayon, wala nang galit. Hangganan na lang. Dahil karapat dapat siyang magkaroon ng kapayapaan, katapatan, at isang pagmamahal na hindi niya kailangang ipaglaban mag-isa. Masyado ka namang tago. Gusto mo kita mukha ko tapos ikaw hindi magpapakita. Mag-hi ka lang. Ha? Magtalo ka ng pizza. Parang magtatangko. Ayan. No? Malalobat na ako. Ano ba yan, SK? Gusto ko makita mukha mo. Labas, magaling ka. Ha? Labas, labas. Kita mo ba ako? Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. Isflix na!